She's gone. 3 taon na. Hindi mo pa rin ba palalayain ang sarili mo, ha? Walang imik si Samson. Imbis na pakinggan ng inang nagrereklamo sa kanya, itinuon na lamang niyang atensyon sa kisame. Nakahiga siya na parang wala ng pag-asa at wala nang nais gawin pa. The company's waiting for you. Samson naman, si Christine, magagalit siya kung makikita kanyang unti-unting pinapatay ang sarili mo. Ma'am, pwede bang umalis ka na lang? Buwan-buwan ka na lang bumabalik dito para sermonan ako. Hindi ba kayo napapagod ni Daddy? Walang emosyong tanong ni Samson sa nalulungkot niyang ina. Bayaan na lang ninyo ako. Paano namin gagawin yon? Paano ko yun gagawin? Until now, sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa pagkawala niya. It's not your fault, anak. Dapat sinamahan ko siya that time. Hindi sana siya na-aksidente kung hindi ko inuna ang kumpanya. Malakas na sigaw din ni Samson na ikinahagulgol ng kanyang mahal na ina. Leave me alone. Mamatay man ako dito, wala dapat umiyak sa inyo. It's my choice. Instead of living like this, mas magandang mawala na lang. No, please don't, anak. Babalik ako, anak. Hindi kita susukuan. For now, may nakuha na muna kaming mag-aasikaso sa'yo dito. Umiiyak na lumabas ito ng silid niya. Napapikit na lamang si Samson. Parang sumisikip ang dibdib niya sa tuwing maaalala ang mukha ni Christine. Nobya niya ito for 1 year. Pero nawala ito because of a car accident. Siyang dapat nitong kasama. Ngunit dahil sa trabaho bilang CEO, hindi niya nagawang samahan ng nobya. Nalaman na lamang niya na wala na ito kinabukasan. Ngayon, sinisisi pa rin niya ang sarili niya. Hindi pa rin mapanatag ang puso niya at sobrang bigat pa rin. Magandang buhay! Napakunot ang noo ni Debra nang walang sumalubong sa kanya. Parang wala namang nakatira sa address na to kung susuriin. Ngunit tama naman ang binigay na address sa kanya ng may-ari. Ayon sa mga ito, anak daw ang nakatira na kailangan niyang pagsilbihan. Ngunit sa laki ng mansyon na to, siya lang ba talagang mag-isa? Napakamot si Debra sa poday niya na nangati. Bagong ahit kasi. Tumutubo na naman ang mga demonyong damo na to. Bulong pa niya bago pinagpatuloy ang paglakad. Hinahanap niya kasi ang anak na tinutukoy ng mag-asawang kumuha sa kanya. Tao ho! Ngunit wala pa ring sumasagot. Inisa-isa niya ang mga silid. At sa huling silid na balak na sana niyang buksan, lumabas ang gwapo at makalaglag panty na lalaki. Napangiti agad siya bago bumati. Magandang umaga po, sir. Debra nga po palang bago ninyong... Pinutol siya nito. Get the money and leave. Walang emosyong wika nito bago itinuro ang pababa sa hagdan. Ha? Sir, katulong ho ako. Bagong katulong ho. Hindi po ako magnanakaw. Natawa pa siya. San po pala ang kwarto ko para husahan na maayos ko na mga gamit ko. Hindi ko kailangan ng katulong kaya umalis ka na. Napakunot ang noo ni Debra. Mami mo naman ho ang kumuha sa akin kaya siya na lang ang kausapin mo kung nais mo kong paalisin. Sa ngayon, gagampanan ko po muna ang trabaho ko. Bale, saan nga po ang kwarto ko? Pag-uulit niyang tanong. Sabi ko hindi ko kailangan ng katulong. Hindi naman ako magtatagal dito. Napairap ito bago muling pumasok sa silid. Napabuntong hininga na lang si Debra. Bahala na, siya na lang ang hahanap ng magiging silid niya. Manhid yata ang kausap niya. Parang walang ganang kumilos. Wala naman ibang naikukwento sa kanyang magulang ni Samson. Basta bantayan at i-report lang daw niya araw-araw ang ginagawa nito. Sa linis-linis at luto naman, additional bayad na iyon. Malaki ang sahod kaya kinagat niya. Kahit na parang nagdadalawang isip. Sabi ng ina niya, kagatin na daw niyang oportunidad. Pero sabi ng papa niya, kung nag-aalinlangan siya, maaari siyang bumalik. Ngunit para naman kay Debra, malaking bagay na itong trabaho niya ngayon. Sa pagiging kapos nila, talagang kahit mahirap mawalay sa pamilya ay tinitiis pa rin niya. Dahil galing siya sa biyahe, naisipan niyang mag-shower na lang muna bago lumibot-libot sa mansyon at mag-isip ng iluluto niya mamaya para sa among si Samson. Ngunit nakarinig siya ng kalabog mula sa kabilang silid lang, kaya naman wala pa man din siyang saplot, tumakbo na siya palabas para alamin ang ginagawa ni Samson. Ayon sa mga magulang nito, hindi niya pwedeng alisin ang atensyon kay Samson. Basta palagi lang daw niya itong tingnan agad. Sa takot na baka kung anong ginagawa nito sa sarili, agad siyang napatakbo, ni hindi na nagawang makapag-isip kahit pahubad siyang haharap sa binata. Sir naman! Malakas niyang sigaw. Hingal pa si Debra dahil sa kaba. Pag nag-suicide ka,
Patay ako sa magulang mo. Sir, balak mo bang magpakamatay? Walang emosyon itong nakatingin sa kanya. Nabitiwan ko lang ang baso. Pwedeng wag kang OA. Pumamewang si Debra. Hindi pa namamalayan na wala nga pala siyang saplot. Eto sir, usapan natin to ah. Hindi na kita aalisan ng tingin. Mas matindi pa ako sa CCTV. Magiging kapituko ako. Kasi yun ang trabaho ko sir. Sideline lang yung pagluluto at paglilinis. Ngunit imbis na intindihin ang sinabi niya, ay doon ito sa bagay na iyon sa kanya nakatingin. Tumutubo pa lang yung damo mo na parang kalbong bullfrog ang itsura. Pero kung ibalandra mo sa akin, akala mo supermodel ka. Napaawang ang labi ni Debra at agad na tinakpan ang bagay na iyon sa kanya na tinawag nitong bullfrog. Walang yatong lalaki na to ah. Wika niya sa isipan. Ikaw na nga tong inaalala ko, ikaw pa tong may ganang manglait. Sir, para lang sa kaalaman mo, itong bullfrog na to wala pang nakakahawak, nakakapasok at sobrang fresh pa na to no? Depensa at paliwanag ni Debra habang takip ang kanyang hinaharap at ibabang parte. Mabilis na tinawagan ni Samson ang kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang niya ginawang tumawag sa mga ito at dahil pa sa irereklamo niyang babae. Huminga ng malalim si Samson dahil pilit niyang ikinakalma ang sarili. Sinagot ng ina niya ang kanyang pagtawag. Bakit naman may saltik pa sa pag-iisip ang naisipan niyong kuhanin ni Daddy? Ito agad ang bungad ni Samson sa inang hindi na nakapagsalita pa. She's annoying and crazy. Pakitanggal ng babaeng yun. Sabi niya ikaw lang daw makakapagpaalis sa kanya. So please, pakisabi sa babaeng yun na tanggal na siya para bumalik na sa tahimik ang kapaligiran ko. Sumbong at utos ni Samson sa ina. I'm glad na nakakausap na kita, my son. Sana madalas kang mapatawag sa akin. But my answer is no. Si Debra ay napakagaling niya dahil unang araw pa lang nabulabog niya ng isipan mo. Dapat lang sa'yo na magulo araw-araw mo. Baka sakaling maimulat mo ang mata mo na napakarami pang magandang bagay na maaaring gawin. So wala ka rin balak na alisin siya? Wala, dahil siyang magbabantay sa'yo for now. Bakit bata pa ba ako, mami? Binabana ng ina niya ang tawag. Mariing napapikit si Samson bago ginulo ang buhok sa sobrang inis niya. Huminga siya ng malalim upang ikalma ang sarili dahil baka marinig pa siya ni Debra. Kung ano na naman ang isipin, baka tumakbo na naman sa silid niya na walang saplot. Isinarado ni Samson ang silid niya upang hindi makapasok si Debra. Hindi siya magiging bata para bantayan nito. Matanda na siya para pangunahan ng kung sino o kahit ng kanyang magulang. Samantalang si Debra naman, abala sa pagluluto ng dinner at nang matapos, dumiretso siya sa silid ni Samson. Ngunit nakasarado ito, kaya kumatok muna siya ng ilang beses. Walang sumasagot, dahilan para siya'y maghinala. Sir? Sir, pwede ko tong gibain. Wala pa rin itong sagot. Sir, seryoso ko. Dati akong retired basagulera. Ilang tambay na din ang napatumba ko sa bayan namin. Nilakas niya ang boses upang marinig nito ng malinaw ang kanyang sinasabi. Sir, kung magpapakamatay ka na naman wag mo na lang tangkain dahil mas mahihirapan ka lang makawala sa mga mata ko. Sige na naman na sir oh, pagtapos mong kumain, bumalik ka na ulit dito. Sir, bilang ako ng 10 ah. Sinimulan niyang magbilang. Ngunit nakabenting bilang na siya, wala pa ring sagot si Samson. Kaya naman, gumawa na siya ng paraan. Mula sa labas kung saan-saan siya umakyat para lang makaabot sa veranda at makapasok sa silid ni Samson. Laking probinsya, kaya napakagaling niya sa mga ganitong akyatan. Wala pa tong taas na to sa inakyat niya. Wala man lang siyang naramdaman na lula ni Katiting. What the? Unggoy ka ba? Halos atakihin sa puso si Samson sa gulat nang ibakat niya ang muka sa glass door. Napangiti siya bago sumagot. Sir, buksan mo na tong pinto mo. Tumawa siya na parang tiyanak. Sabi ko naman sa'yo, ang dami kong kayang gawin eh. Kaya sige na sir, sumunod ka na lang po. Para sa'yo din naman to eh. Inis na binuksan ito ang pinto at tumanaw mula sa veranda upang sukatin ang taas na kanyang inakyat. You're unbelievable. Wala pa akong nai-encounter na gumawa nito bukod sa'yo. You crazy woman. Buang na kung buang. Basta sir, kumain ka na ya. Naalala ni Debra ang pagbalandra ng katawan niya kay Samson. Napatakip siya sa sarili. Pasensya na sir kung naging OA ako ng slight. Slight? Sigurado kang slight lang yun ha?
Inirapan siya nito bago napabugan ng hangin. Wala na ba talaga akong privacy sa bahay na to? Hapdi mo sa mata. Pinapatawad na kita, sir. Wala na sa akin yun basta bawal hawakan ng pribado. Sa nangyari naman, nakita mo lang naman hindi naman big deal yun. Lumapit siya ng kaunti sa amo. At saka sir, wag mo nalang pagkalat kung anong shape, itsura at yung tumutubo kong buhok. Sige na sir, kain ka na. Wala na akong gana dahil naalala kong nakakadiri mong katawan. Sir, hindi pwede na hindi ka magdi-dinner. Bakit, asawa ba kita? Jowa ba kita? Makapagsabi ka sa akin akala mo kung sino ka. Natawa ng malakas si Debra. Sira ulo talaga. Wika pa niya sa isipan bago hinawi ang buhok niya. Bakit sir? Tipo mo ba ako? Depende yan sa'yo sir, pero kasi bata pa ako. Sobrang dami ko pang pangarap, kaya itong katawan ko iniingatan ko't ibibigay ko lang kapag handa na ako. Metal na rin tong mukha ko sir, kaya kahit na murahin mo ko, hindi tatablan to. Walang nagawa si Samson kundi ang sumunod kay Debra. Gumagana ang pagdidisiplina ni Debra sa binata. Magagawa rin niya itong makumbinsi na bumalik na sa kumpanya at ibalik ang sigla nito. Wait, Debra, anong ginagawa mo? Nakataas ang kilay nito na tanong sa kanya. Bakit sir? Bawal ba akong kumain? Sir, tao rin ako nagugutom. Wala akong itatai kung hindi ho ako kakain. Gets mo naman siguro yun sir, no? I'm the boss, right? Hindi kita gustong kasabay. Dali naman akong kausap sir. Sana kanina mo pa sinabi. Sige na sir, suluhin mo tong lamesa. Ayos lang naman sir kung ayaw mo ng share at madamot. Ayos lang ho. Never mind. Sige na, kumain ka na. But please lang, pwede bang tumahimik ka? Matamis nang umiti si Debra. Oo naman sir. Sinimulan ng kumain ni Debra dahil gutom na rin talaga siya. Matapos kumain at magligpit ni Debra, sinundan niya na sa silid si Samson, dala ang unan at kumot niya. Pati ang dikuryente niyang armas. Ito ay pang self-defense lang naman na lagi niyang dala kahit saan dahil ayon sa ama niya, marami na talagang maloko ngayon. Debra, ano na naman to? Inis na tanong ni Samson. Sabi ko, di ba sir? Bantay sarado ka. Dito ako matutulog sir sa kwarto mo. Inilagay niya ang unan at humiga na. Etong taser ko sir, sa tabi ko lang to para pag umira lang kademonyohan ng kamay mo. Kuryente ka talaga pati ang talong mo. Banta pa niya habang si Samson nakatitig lang sa kanya at wala nang masabi. Nakayakap si Samson sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung nanlulumo ba siya o masusuka dahil katabi niya ang katulong niya sa mismong kwarto niya. Napabuntong hininga siya bago lakas loob na nagtanong. Ganito ka talaga sa lahat ng naging amo mo? Sir, pwedeng matulog ka na. Imbis na may namumuunang muta sa mata ko, nauudlot dahil sa'yo eh. Napakapiloso pa talaga ng babaeng to. Naiinis na wika ni Samson sa isipan. Gusto ko lang namang malaman kasi sa ugali mo napakalala mo. Like ako ang boss mo, pero mas boss ka pa sa boss mo. Sir, ang daldal mo rin eh no? Sabi ni ma'am tahimik ka lang at mapapanisan ako ng laway. Pero grabe palang kadaldalan mo no? Pero sige sir, ibibigay ko ang sagot na nais mo. Hindi siya kumibo. Ikaw ang una kong naging amo at ito ang una kong trabaho. Mula ako sa probinsya na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Sabi nila maganda dito, pero pagbaba ko sa bus, usok ang sumalubong sa akin. Malayong malayo sa preskong hangin sa probinsya namin. Sir, baka gusto mo na din alamin kung may nobyo na ako. Mukhang interview na kasi to eh. Lihim na natawa si Samson. Ang daming narating ng maikling tanong niya. Sa itsura mo, halata namang wala. Wala rin naman kasing papatol sa'yo. Nakakatakot ka na napakadaldal at baliw pa. Diretsahan niyang pangbabasag sa dalaga. That's why I don't need to know if you have one. Mananatili kang single at virgin until death. Sir, masama rin pala talaga ugali mo no? Matabil dila mo. Baka lang nakakalimutan mo na may taser ako dito. Iihawin ko yung talong mo kapag nasagad ang pasensya ko. Humarap ito sa kanya at matamis ang ngiti. Matulog ka na sir. Pikit na. Siya naman ay napapikit na. Narinig niya ang mahina nitong tawa. Good boy ka sir. May mataas kang marka ngayong gabi. Bukas maganda ang ire-report ko sa mami mo. Hindi niya na ito pinansin. Natulog na siya kahit naiilang pa siya. Ngunit maganda ang naging tulog ni Samson. Bagay na hindi niya naranasan simula nang mawala ang kanyang nobya. Maganda ang gising ni Samson kinaumagahan. Para siyang galing sa 2 araw na paghimlay.
Magaan ang ulo niya at hindi sumakit pagmulat ng mata niya. Mas nakaganda pa kasi wala si Debra sa kama niya sa kanyang paggising. Sa pagbaba niya, naamoy agad niya ang mabangong niluluto ni Debra. Magandang buhay, magandang umaga sir. Masigla nitong bati. Malapit nang maluto ang breakfast sir. Tapos after mo kumain maliligo ka na. Debra, hindi ako bata para pati pagligo ko. Kailangan mong diktahan. Ha? Akala ko kasi need mo ko sir sa pagligo. Need mo na maligo sir. Mukha ka na hong busabos at amoy masyonda. Nakangiwi pa si Debra nang iyon ay sabihin. Napaamoy tuloy siya sa sarili. Sir, kain ka na. Sa labas lang ako. Need ko lang mag-report kay ma'am. Paalam pa nito bago siya iniwan pagkatapos nitong maghain ng almusal niya. Napatitig si Samson sa pagkain. Ganito na lang ba araw-araw? May baliw na katulong sa bahay niya. Makakasama at makakasalo. Pati sa kama tabi pa. Tapos baka pati sa pagligo. Tinatakot pa siya nito na ititaser. Napapailing-iling si Samson. Ayoko ng ganito. Bulong niya bago mabilis na bumalik sa silid at naiwang hindi ginagalawang pagkain. Dumiretso siya sa pag-impake ng mga damit niya. Bahala na. Makikituloy na lang muna siya sa mga pinsan niya o kaibigan. Basta makalaya at makalayo lang sa babaeng kinuha ng kanyang ina. Ilang damit lang ang dinala niya bago dumiretso sa labas. Ngunit sa pagpasok niya pa lang sa kotse ay dumungaw na sa bintana si Debra na para ba itong white lady na nakangiti pa ng nakakatakot. Sir, labas na. Bahala ka na sa bahay. Wala na akong balak na makasama ka dito. Ngunit bigla itong sumampa sa harapan niya kaya naman hindi siya nakaandar. Napabuntong hininga si Samson bago pinatay ang makina. Binaba niya ang bintana. Pakisabi na lang kay mami na itigil niya na to't sisantihin ka na niya. Hinawakan siya sa kwelyo ni Debra. Baba na sir, bago ko gumamit ng dahas. Sa bayan namin, kaya kong bumuhat ng 2 sakong bigas. Kaya basic ka lang sa akin. Sunod-sunod na napalunok si Samson. No choice, kundi ang bumaba sa kotse. Napayuko siya na bagsak ang balikat. Debra, nakakalimot ka na yatang ako ang boss mo. Pinutol siya nito. Sir, wala akong sinabing hindi ka boss. Ngunit ang nagbigay utos sa akin ay ang mami at daddy mo. Sir, gusto nila bumalik ka na sa kumpanya. Pag bumalik ka na, ordinaryong katulong na lang ako. Ordinaryo? Paano mangyayari yun baliw ka? Natawa siya at natawa rin ito. See? Where's the lie? Baliw ka nga talaga. Walang halong biro. Wika pa niya bago na pairap. Pigil na pigil kay Debra. Itong baliw na to, kinalolokohan ng mga taga-baryo namin. Hindi sa pagbubuhat ng manahimik ka. Putol ni Samson. Baliw din kasi sila kaya nahuhumaling sila sa'yo. Wala namang papatol na matino sa'yo Paano kapag meron? Hamon ni Debra. Himala pag nangyari yun. Oras na may pumatol sa'yo, luluhod ako't kakainin lahat ng sinabi ko. Deal! Nakipagkamay pa si Debra na hindi naman niya sineryoso at natatawa pa. Samson! OMG Samson, I'm so glad na nandito ka rin pala. Nilundag siya ni Claire upang yakapin. I miss you, Mochi. Nabigyan siya ng pag-asa. Claire, help me. Itakas mo ko dito. Gusto kong makaalis dito. Wika niya kahit nakaharapan nila si Debra na nakatingin lang kay Claire. Si Claire ay kapatid ng kanyang kaibigan. Clingy talaga ito sa kanya. Pero hindi naman niya pinapansin ang nararamdaman nito para sa kanya, lalo't kaibigan nga niya ang kapatid nito. Sure, let's go to my place. Hinawakan na siya nito at balak na sanang isama nang hawakan din siya ni Debra. Sir, bawal ho. Sino kang babae ka para magbawal kay Samson? Bitawan mo siya. Mataas ang boses ni Claire, lalo't ito'y maldita. Wala ka sa posisyon para bawalan si Samson. Ilugar mo ang sarili mo. Ako'y katulong nila na binigyan ng permiso ng kanyang ama't ina para bantayan si Sir. Let's go. Don't mind her. Wika pa ni Claire pero biglang nagdalawang isip si Samson kasi ay seryoso si Debra. Hindi, wag na pala, ayos na ako. Salamat sa pagdalaw, Claire. Pero ayaw siya nitong bitiwan. Sa inis ni Claire, sinampal nito si Debra. Pero ang ganti naman ni Debra, suntok na nakapagpasigaw ng malakas kay Claire. My nose! Sinampal mo ko. Sinuklian lang kita, ma'am. Napahilot sa sintido si Samson. Sapo ni Claire ang ilong nang dinuro siya nito. You crazy and attitude bitch!
ipapakulong kita. Nauna kang manakit, ma'am. Sinuklian lang kita. Ayaw mo palang ginagawa sa'yo pero ginagawa mo naman sa iba. Sabi nga nila, bumabalik sa isang tao ang kasamaan niya sa iba. Pinatunayan ko lang na kaya kong gawin yun, ma'am. Kahit pakatulong lang ako, no? Hinarap ni Debra ang boss niya. Sir, hindi ka po pwedeng umalis o tumakas. Makakalaya ka lang daw po kung babalik ka na sa kumpanya at magsisimula ulit kumilos. Mawawala ako kung iyon ang hiling mo. Basta po matupad mo muna yun. Bayad ho ako sa trabaho na to kaya maninindigan ako. Paliwanag pa niya bago kinuha ang gamit ni Samson. Ngunit nakatawag na agad si Claire ng mga pulis. Ipinadampot siya nito't binaligtad na basta na lang daw siyang nanakit. Hinihintay ni Debra na ipagtanggol man lang siya ni Samson pero sa mukha nito tila ba may binabalak. Siyang nanakit sa akin. Sandali lang. Wika ni Samson bago siya nilapitan. Sabihin mong aalis ka na sa trabaho bago kita iligtas mula sa mga pulis na to at sa galit ni Claire. Hindi naman talaga ikaw ang pinakaamo ko, kundi ang magulang mo, sir. Hindi mo po ako malilinlang sa mga ganitong deal mo. Makulong na lang ako basta maging tapat ako sa trabaho ko. At lalong alam mong hindi ko sinaktan basta si Ma'am Claire. Siyang nauna, kaya hindi ko tatanggapin ang alok mo, Sir Samson. Sa ginagawa mong to, mas lalo lang ako maghihigpit sa'yo. Samson, pabayaan mo na nga siya. Sige na, kunin na ninyo ang babaeng yan. Galit na utos ni Claire, kaya naman pinusasan agad siya ng dalawang babaeng pulis. Natawa na lang ng lihim si Debra. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng magulang ni Samson. Akala yata nito natatakot siya. Baka nga maging kaibigan pa niyang nasa selda kung makulong talaga siya. Nakatitig lang si Samson sa kanya sa loob ng selda. Tila nakukonsensya na at nakita niyang palihim na nitong kinakausap ang mga pulis na kumukuha ng statement. Ngunit siya, napapahikab na lamang kasi inaantok na talaga siya. At least ngayon, nagawa niyang maging abala si Samson kaya nakamukmuk lang ito sa loob ng silid. Natatawa lang siya na desperado na itong makatakas sa kanya ngayon. Samantalang ang kwento ng ina nito, hindi ito lumalabas ng bahay simula nang mawala ang nobya. Maya-maya ay may maire-report na naman siya sa mag-asawa. Napatingin siya sa ilong ni Claire na talaga namang dumudugo. Napalakas pala ang suntok niya. Ang hirap naman kasing magpigil. Eto naman ang naunang manakit. Bakit porkit makatulong siya magiging api na siya? Sino ba to? Tao lang din naman to. Gaya niya, mabaho lang din ang tae ni Claire at umuutot lang din. Claire, ikaw talaga napakamaldita mo. Napataas ang kilay ni Debra sa lalaking naka-black suit at talagang maangas ang porma. Abogado pero kung kumausap kay Claire, parang kapatid lang nito. Bakit ba ako na naman? Sinaktan niya ako, kuya. Tinuro pa siya ni Claire kaya siya'y napairap. Natural, magre-react ako, no? Claire, kilalang kilala kita. Tumalikod ito sa kapatid at lumapit sa kanya. My name is Lloyd. Don't worry, ilalabas kita dito. Magiging abogado mo ko. No payment needed. Para na lang din sa abala na ginawa ng kapatid ko. Sinampal niya ako. Gumanti lang naman ako eh. Sinuntok ko talaga siya pero nauna siya. Tugon niya na ikinatango-tango nito. Dumukot ito ng panyo sa bulsa. Take this. Saglit lang to, makakalabas ka rin agad. Mabait si Lloyd. Napatango siya bago pinunasan ng pawis. Napakabango ng panyo na binigay ni Lloyd. Nakakahiyang gamitin kasi hindi pa siya nakakaligo. Maasim pa ang kanyang itsura. Napapailing si Samson dahil napasugod si Lloyd. Bakit naman ipinadampot mo sa pulis, Claire? Sabi niya nauna kang manakit. Napairap si Samson nang sumugod ang kaibigan niyang si Lloyd. Isa itong abogado at galit na galit ito sa kapatid nang malaman na may trouble na naman si Claire. Walang pasayong sa kanya. Sa akin ang napuruhan, kuya. At ikaw naman, Samson, ba't mo naman hinayaan si Claire? Nakita kasi niyang matigas si Debra sa trabaho nito kaya naisipan niyang pabayaan na lang muna ito at balak sanang gamitin ito para i-blackmail ang dalaga. Ngunit sumugod naman ngayon si Lloyd na galit din sa kanya. Ilalabas ko siya ngayon din. Napairap ito sa kanila bago dumiretso sa pulis upang makipag-usap. What? Bakit mo yun gagawin? Bakit? Hindi mo na ako kapatid? Yun na nga eh. You're my sister kaya nga alam kong ugali mo. And you too. Baling ni Lloyd kay Samson. Hindi mo dapat pinabayaan kasi cargo mo siya. I don't care whatever your reason is. Be responsible, Samson.
Ilalabas ko din naman siya. Gusto ko lang makipag-deal. Biro kasi lahat sa inyo. Parang napakadali lang. Samson, kung ano man ang nararamdaman mo until now, sa pagkawala ng nobya mo, wag mo namang ibaling sa iba ang galit mo. Sobra ka na, Lloyd. Sumeryoso si Samson. Wala kang kailangan gawin. Umalis na kayo. Ako nang bahala dito. Dumiretso na siya sa pulis para makipag-usap. Inatras na rin naman ni Claire at inamin ang nangyari. Hindi siya pinansin ni Debra at dumiretso na ito palabas upang humabol kay Lloyd. Nakatingin lang siya nang may inabot itong panyo. Bakit? May nabuo ba agad na love team? Sa isip-isip niya. Pagdating nila sa bahay, dumiretso na siya sa silid. Si Debra ay nanatiling tahimik lang na para siyang hangin. Binayaan na niya at baka nagalit sa hindi niya pagtatanggol. Ipinikit ni Samson ang mata niya pero ilang sandali pa may naramdaman siyang yabag at mahinang pagbukas ng pinto. Iminulat niya ang mata at nakita niya si Debra na hawak ang taser na nakatitig sa kanya. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil sa kaba. Debra, hindi mo naman siguro ko. Pinutol siya nito. Papatayin kita! Malakas nitong sigaw bago inamba ang taser sa kanya. Debra, no! Anong gusto mo, ha? Tumigil ito't napangiti. Bumalik ka na sa kumpanya. Oo na, ibaba mo lang yan. Nanginginig niyang sigaw habang takip ang talong niya na pinagbantaan nito. Ma'am, good news. Pumayag na siyang bumalik sa kumpanya. Wala naman masamang nangyari, ma'am. Bigla na lang niya akong kinausap tapos sinabi niyang nais niya nang magtrabaho ulit at magpatuloy. Ito ang report ni Debra sa magulang ni Samson. Samantalang tinakot lang naman siya nito ng taser. Pero kung makapagsalita, akala mo talaga heart to heart na nakipag-usap sa kanya. Muntik nga na atakihin sa puso sa sobrang kaba niya. Siraulong babaeng to. Natatawang naiinis si Samson. Simula nang dumating ito, nawala ng peaceful life niya. At lagi pa siyang stress dahil sa pagiging siga ng katulong na kinuha ng kanyang mga magulang. Goods na, nakapag-report na ako. Nakangiting baling pa nito sa kanya. Gupitan na kita tsaka ahitan. Makulit ito kaya hinayaan na lang niya. Marunong naman si Debra. Multitasking talaga. May pagkalukaret nga lang. Seryosong seryoso ito sa ginagawa nito habang siya hindi makampante kasi naiilang siya kay Debra. Para bang mag-asawa sila sa nangyayari ngayon. Natawa si Samson sa tinatakbo ng kanyang isipan. Dapat nga yata madalaw niya na si Christine para maikwento ang mga ganap lately sa buhay niya simula nang pumasok si Debra. Ayan, tingnan mo nga sir, ang pogi mo naman pala talaga bagay na bagay maging CEO. Sa mukha na yan, madami kang wawa sa akin na poday sir. Bunga nga talaga ni Debra, napakatabil. Inirapan na lamang niya ito bago napatingin sa salamin. Napangiti siya ng bahagya. Oo nga, bumalik ang tikas niya. Dahil nagupitan at naahitan na siya, para bang nagsisimula na ulit siya. Hindi na siya palaging nakakulong sa silid dahil sa magulong si Debra at ngayon babalik na siya sa kumpanya. Sa aminin man niya o hindi, malaki ang naitulong ng baliw na si Debra. Inayos niya ang sarili bago hinarap si Debra. Aalis muna ako. Sa dinner nandito na ako. Pagbibigay alam niya. Goods lang sir. Basta hindi ka lalayas para tumakas sa akin. Go sir, makipag-banding ka sa kaibigan mong si Lloyd. Gumala kayong dalawa o kaya uminom. Maging masaya ka lang sir. Piliin mong maging masaya palagi. Mahinahong sabi nito kaya naman natigilan siya sandali. Sir, pakisabi naman kay Lloyd, kamusta at salamat sa pagpapahiram niya ng panyo sa akin. Bilin pa nito bago may kinuha sa fridge. Pakiabot na rin to sir kasi gusto kong magpasalamat sa kanya. Ginawan ko siya ng cookies. Napahawi pa sa buhok si Debra, bagay na ikinakibot ng ugat niya sa sintido. Napakuyom ang kamao ni Samson. Pinupormahan mo ang kaibigan ko. Mabait lang talaga siya. Walang meaning sa kanya yon. At bakit ko dadalhin to? Ano ko, si Cupido? Reklamo pa niya bago pagak na natawa. Imbis na ang ganda ng mood ko, sinisira mo lang. Napakunot naman ang noon ito. Problema mo. Hindi ko siya pinupormahan no. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Pwedeng tigilan mo ang pagiging OA mo. Ako lang dapat ang OA sir. Inirapan niya ito at tinanggap din ang cookies. Oo na, bakit nga ako nag-overthink? Wala namang papatol sa'yo. Napangisi pa si Samson.
Ngunit pahakbang na siya para lumabas nang may tumawag sa telepono na agad na sinagot ni Debra. Hello? Magandang umaga. Sino ho sila? Nakinig na muna siya. Si Lloyd to. Sakto, ikaw ang nakasagot ng tawag. Are you free tonight? At bakit naman tinatawagan ni Lloyd si Debra? Nakinig pa si Samson. Sir, ikaw pala. Wala naman po akong gagawin pag naipagluto ko na po ng dinner si Sir Samson. Bakit po pala? Lloyd na lang please. Drop the formality. Gusto ko lang sanang itreat ka for dinner. Para na rin makabawi sa ginawang trouble ng kapatid ko sa'yo. Hindi naman kailangan pero sige. Sabihin mo na lang ang address. Mag-commute na lang ako. Sus, hindi man lang nagpakipot. Hindi daw kailangan pero nag-oo agad. Ito ang wika ni Samson sa isipan. Papunta pala si Sir Samson sa'yo ngayon. Ipinadala ko yung cookies para sa'yo. Ginawa ko. Pasalamat sa panyo na pinahiram mo sa akin doon sa police station. Sige. Asahan ko ang cookies mo. Salamat sa effort. See you tonight. Binabana ni Debra ang tawag. Oh, bakit hindi ka pa nakakaalis? Sige na, umalis ka na. Hinihintay na niya yung cookies na yan. Nasabi ko na eh. Bakit parang kinikilig ka? Feeling mo naman date ang pupuntahan mo. At saka pa cookies ka pang nilalaman. Ingatan mo yung pananalita mo. Para kang nangaakit. Nilapitan siya ni Debra. Eye to eye sila pero hindi siya makatagal. Ang ekspresyon kasi nito ay nang aasar. Bakit natatakot ka na may pumatol sa akin? Kasi matatalo ka? Pustahan natin, may papatol sa akin, di ba? Humanda ka kasi nagsisimula ng kaseksihan ko. Siya ang umaya sa akin. Narinig mo naman siguro. Hindi ka niya gusto. Bumabawi lang siya dahil sa ginawa ni Claire. Wala naman talagang papatol sa'yo. Me? Takot? Hindi ko naman sasabihin yun kung alam kong matatalo ko. Dilulo ka na naman masyado, Debra. Walang papatol sa baliw. Always remember that. Umalis na si Samson matapos itong sabihin kay Debra. Sa harap ng bahay ni Lloyd, inumpisahan niya ng kainin ng cookies at pagpasok niya, nakita agad ito ni Lloyd kaya binalak nitong agawin ng cookies. That's mine! You dumb! Sabing akin na yan eh. Tigilan mo ang cookies na binigay ni Debra. No, this is mine. Dalawa na lang natira. Masarap kasi eh. Since katulong ko naman siya so automatically akin na to. Simpleng saad niya bago inubos ang dalawa na sabay niyang isinalpak sa bunganga niya para lang hindi makakain si Lloyd. Para kang bata. Sana lang mabulunan ka. Napaira pa ito bago na upo. I'll take her out tonight for dinner. Wika nito na alam naman niya kasi narinig niya ang dalawa kanina. Bahala ka. Kahit nga hindi mo na ibalik eh. Natatawang wika pa niya na pilit nagpapakul. Si Claire, galit pa rin sa'yo? Oo, sobrang galit. But I don't care. Siya itong naunay eh. Ikaw din umayos ka nga ng trato sa kanya. She's pretty and nice. Puri pa nito, kaya nasa mid siya. Hindi mo naman siya tipo, di ba? Sana hindi. Hiling niya sa isipan. I like her nga eh. Napamura ng mahina si Samson. Bilis mong kumilos ah. Pinayagan na ba kitang umalis? Napatitig si Samson sa kanya habang inaayos ni Debra ang dress na suot niya para sa dinner nila ni Lloyd. Napataas ang kanyang kilay. Bakit? Masama bang umalis at makipagkaibigan o makipag-dinner? Single naman ako ah. At sir, tapos naman ang duty ko. Gabi na po at nakumbinsi naman na kitang bumalik ka sa kumpanya. Sabi ko nga sa'yo sir, kung babalik ka na, magiging normal na katulong na lang ako, di ba? Ang bilis mo namang makalimot, sir. Natawa pa siya bago dinampot na ang bag niya na wala namang ibang laman kundi kung ano-ano lamang. Tsaka wallet niya na may 200 na laman. Last money niya na. May kalayuan pa ang sahod. Para kang naging ibang tao. Babaeng babae itsura mo ngayon dahil lang kay Lloyd. Bakit? May itlog ba ako sir para magmukha kong lalaki? Sir, marunong naman ako makibagay. Paliwanag pa niya bago nagpaalam na dahil narinig niya na ang kotse ni Lloyd. Alis na ako sir, dapat kang kumain ng marami. Bye sir. Paglabas niya, siya naman sanang pagpasok ni Lloyd. Napangiti ito. Nandyan ka na pala. Let's go. Aya nito na ikinatango niya. Samson, sama ko na muna si Debra. Ihahatid ko na lang siya ng maaga after our dinner. Hindi ko naman siya tatay. Hindi mo na kailangan magpaalam. Nakapagpaalam na ako kay sir, ayos na. Wika niya kay Lloyd, kaya napatango-tango naman ito't pinagbuksan siya ng pinto.
Napasulya pa si Debra kay Samson bago nakalagpas ang kotse. Wala naman siyang iniisip na iba kay Lloyd. Para sa kanya, friendly dinner lang ito, lalo't nais nga nitong ihingi ng pasensya ang kapatid na si Claire. Binibiro lang niya si Samson na papatol siya kay Lloyd. Hindi naman kasi niya tipo si Lloyd na maging higit pa sa magkaibigan. Ayos lang ba sa'yo na dito? Pwede namang lumipat kung gusto mong. Pinutol niya si Lloyd. Ayos lang sa akin. Hindi lang familiar ang mga nasa menu. Gayahin ko na lang ang order mo. Pag-amin niya, bago napakamot sa batok. Pero alam mo, the best pa rin talagang mga pagkain sa probinsya namin. Pagmamalaki niya, na sinang-ayunan naman ni Lloyd. Tama ka, masarap talaga kasi nakapagbakasyon na rin ako sa mga probinsya. At the best talaga sa pakiramdam. Sobrang peaceful na nga'y fresh pa ng mga gulay. Tumagal naman ang usapan nila na hindi naman nakakabagot at parang ang hindi abogado si Lloyd kasi sobrang pag-a-adjust na ginawa nito. Hala, late na pala. Napatagal ang tambay natin. Napakamot siya sa batok bago inilabas ang cellphone at ang missed calls ni Samson ang unang bumungad sa kanya. Paano nga ba nito nakuha ang number niya? Sa palagay niya sa magulang nito. Uuwi na ako. Pasensya na Lloyd. Salamat sa libre mo ha. Ihatid na kita, sumakay ka na. Gabi na, huwag ka nang mag-commute. Napatango na lang siya bago sumakay. Nakarating naman agad sila. At si Samson, tila tulog na kasi sarado ng ilaw at silid nito. May duplicate key naman siya kaya walang problema. Umalis na rin si Lloyd kaya siya'y pumasok na. Ngunit sa sala, nabungaran niya si Samson na nakapamulsa. Nakakagulat ka naman sir. Gabi na, saan pa galing ang dalawang lovebirds? Sabi maaga daw uuwi diba? So ano, porket pwede kang gumalaw lumabas sa abuso ka na? Debra, ginabi ka na. Tumaas ang boses nito. San ka pa niya dinala? Sa susunod, bawal na ha? Hindi na pwedeng lalabas sa gabi. At kalimutan mo na yung deal. Ayoko na. Hindi naman ako seryoso dun eh. Inis ang ekspresyon nito. Lala ng tama mo sir ah. Parang 2 oras lang na late, humusga ka na agad. Sir, matulog ka na, may pasok ka na bukas. Good luck pala sa first day mo sir. Fighting. Inirapan siya nito. Fighting mo mukha mo. La, galit? Napailing-iling siya. Dumiretso na si Debra sa silid niya. Naligo siya kasi gusto niya presko. After maligo, lumabas muna siya sa silid para magtimpla ng gatas at para na rin silipin si Samson kung nagpapahinga na ba ito. Napansin niya na nakabukas lang ang pinto nito. Hindi naman na siya tatabi kay Samson kasi nakikita niyang umaayos na ito. Nilagpasan niya ang silid nito at dumiretso sa baba. Habang nagtitimpla ng gatas, hindi mawala sa isipan niya na napapayag niya na si Samson at mas masigla na ito kumpara ng una niyang nakita. Paunti-unti nang naghihil. Maaga siyang gumising para gayakan ito ng pagkain. Good morning sir, eto na ang almusal mo, eto na ang breakfast mo. Masigla niyang bati pero nilampasan lang siya nito. Napakibit balikat siya. Mainit ang ulong aga-aga. Dumiretso na ito sa labas at narinig na lang niya na umandar na ang kotse. Si Samson na kagabi pa nakakaramdam ng inis, ginawang hangin si Debra na parang wala lang kahit anong kausap nito sa kanya. Dumiretso siya sa puntod ni Christine. Inilapag niyang biniling bulaklak. At bitawan ng mga bagay o isipin na humila sa kanya sa dilim. He's really back. Sir, welcome back po. Masayang salubong ng mga empleyado sa kanilang kumpanya. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanyang pagbabalik. Si Lloyd na nakabalita sa pagbabalik niya ay agad na sumugod sa kanya sa kumpanya para batiin siya sa personal. I'm so happy na namulat ka na't nakapag-isip-isip. Yeah, si Debra naman ang may effort na bumalik ako. Nawala ang ngiti ni Lloyd at sumeryoso. That's nice.
She's really nice for doing that. Nakausap ko siya at masasabi kong maayos siyang babae. May plano ka na pormahan siya? Diretso ang tanong ni Samson sa kaibigan. Ayos lang ba sa'yo? Hindi na makakasagi sa'yo o makakagulo sa trabaho niya? Natawa si Samson. She's not that pretty. Marami pang iba dyan na mas bagay sa'yo. Gusto mo ireto kita? No thanks. Mas gusto ko siya. Parang umurong ang dila ni Samson dahil sa hayag ng pakay ni Lloyd kay Debra. Inagahan ni Samson ang uwi niya para makasabay ng dinner kay Debra. Kahit paabala siya sa trabaho dahil sa kailangan niyang mahabol. Good evening sir, sandali lang sir, ipaghahain lang kita. Bungad nito kaya napatango na lang siya. Pansin ni Samson na may kausap si Debra sa cellphone dahil panay ang tingin nito na tila may nire-replyan. Sobrang nakakabother kaya naman inagaw niya ang phone nito na nakapatong sa lamesa. Pwedeng sa akin ka muna mag-focus. Napaawang ang labi nito at kumunot ang noo. Focus naman ako sa trabaho ko, sir. Kausap ko lang kasi si Lloyd. Wala naman itong inilihim na mas nakakainis nga kasi walang pakundangan ng salita nito. Bakit nagpapaligaw ka na ba sa kanya? I told you already. Hindi natuloy ang pustahan natin. Wala na yun, kalimutan mo na lang. Pinabawi ko nang sinabi ko sa'yo. Napaiwas siya ng tingin at umaktong cool lang makipag-usap. Dalaan mo, nagugutom na ako. Dagdag pa niya para sungitan ng dalaga. Natawa naman ito. Eto na sir, pakabusog ka. Nakakapagod ang trabaho mo pero masaya ako sir na maayos ka na. Ikaw hindi ka sasabay? Parang nitong nakaraan lang ang kapal ng mukha mong managot at sumabay sa akin. Kahit hindi ko sinasabi. And then biglang parang demure ka ng dalaga. Dalawa ba katauhan mo? Si sir naman biglang naging investigador. Sir, ako pa rin naman to. Nabawasan lang ang mission ko kasi ayos ka na. Hindi ka na malungkot na nakakulong lang sa kwarto. CEO ka na ulit at sumasagot-sagot ka na sa akin. Dapat ba matuwa siya? Para kasing nainsulto pa siya eh. Malamang boss mo ko. Ikaw nga tong makasagot sa akin, akala mo. Ikaw ang boss sa ating dalawa. At paano mo nasabing hindi na ako malungkot? Ikaw ba nakakaramdam ng nararamdaman ko? Napapalatak pa si Samson. Nakikita ko sa mata mo sir. Magaling akong bumasa ng isang tao. Mayabang pa nitong sabi. Gusto mo sir, basahin ko ang kapalaran mo. Madam Auring ka? Feelingera. Sir, nakikita ko sa'yo pag hindi ka palaging ngingiti, papangit ka. Hindi ka na magugustuhan ng mga babae kasi pangit ka na. Smile ka lang ng smile sir, dahil ang buhay ay weather-weather lang. Napahilot sa sentido si Samson. Tapatin na kita. Sana hindi ka magpaligaw kay Lloyd. Focus on yourself. Nakaka-touch naman ang advice mo sir, pero apply mo muna sa sarili mo. Focus on yourself sir ne. Tinapik pa nito ang kanyang balikat bago sana aalis na pero muli siyang nagsalita. Pag nagpaligaw ka kay Lloyd, sa tingin ko malulungkot talaga ako. Natigilan ito at nawala ang pilyang ekspresyon, napalitan ng pagtataka. Ha? Sir, may sinasabi ka? Sabi ko wag kang magpaligaw kay Lloyd. Huwag mo siyang gustuhin, pwede ba yun? Sir naman, friend lang kami. Oo sir, pera mahalaga sa akin eh. Dapat yumaman ako dahil mukha kong pera. Malakas itong tumawa. Ikaw sir, sumubok ka na magmahal ulit. Hindi naman sa sinasabi kong dapat mong palitan si Ma'am Christine. Pero para sa akin, magiging masaya siya kung may magmamahal at may magiging karamay ka. Yeah, you're right. Nakabukas naman ang puso ko, Debra. Bukas na bukas to dahil sa isang tao. Napatili ito sa kilig. OMG! Sir, si Ma'am Claire ba? Maldita siya pero wala namang magagawa kung siya talaga ang tipo mo. Support lang rin ako sir, gora mo na yan. Napailing-iling siya. Hindi niya sinabi kung sino at wala rin siyang pinahalata. Normal lang, basta ngayon magagawa niya na makipag-communicate kahit paano. Hindi na siya natatakot, hindi na siya malungkot at frustrated. Inubos ni Samson ang dinner niya bago ito niligpit ng hindi inaasa kay Debra. Sir, wala ka namang lagnat no? Parang ang weird mo kasi ngayon. Sinalat pa nito ang leeg at noon niya para ma-sure. Wala, sakto lang init mo sir. Weird ni Samson pero carry lang naman ni Debra. Ganito lang siguro talaga dahil naging open na ulit si Samson sa mga tao. Sa totoo lang, hindi naman ito kailangang takutin.
Need lang ni Samson ng taong makakasama at magtutulak sa kanya sa realidad. At nagawa nga yun ni Debra. Masaya siya na makatulong. Ginagawa man niya to dahil sa pera, ay totoo naman ang sayang pinapakita niya. Debra? Oh, bakit na naman sir? Naudlot ang pag-akyat niya sa hagdan patungo sana sa silid niya. Paano ko ba masasabi sa isang tao na gusto ko na siya? Paano ko malalaman kung gusto ko na nga ba siya o gusto ko lang siya kasi kailangan ko siya? Paano ba malalaman kung pag-ibig na ang nararamdaman ko? Ang lalim ng tanong ni Samson, hindi niya rin alam kung paano masagot ng tama. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Pag hindi na siya maalis sa isip mo at kapag gusto mong lahat sa kanya, nakikita mong mga imperfections niya pero hindi nagbabago ang nararamdaman mo, sir. At sir, sabi ni Papa, ikaw mismo makakasagot nun kasi ikaw ang nakakaramdam. Noted, salamat. Napangiti siya bago dumiretso na sa silid. Di naman ni Debra ang mabilis na tibok ng puso. Bakit naman bigla siyang naging ganito? Tinanong lang naman siya pero parang dalang-dala siya sa tanong ni Samson. Pabagsak na nahiga si Debra sa kama. Linis siya ng linis maghapon kaya naman napagod talaga siya. Sa sobrang pagod niya, hindi niya namalayan na nakatulog na agad siya. Nagising siya alas 7 pero nakaramdam siya ng bisig na kanyang inuunanan. Iminulat ni Debra ng dahan-dahan ang mata niya at laking gulat niya nang makita si Samson. Nakatabi ito sa kanya. Nakaunan pa siya sa bisig nito. Sa sobrang taranta niya na baka pinagsamantalahan siya nito, dinukot niya sa ilalim ng una ng kanyang taser. Pero wala ito. Mas lalo siyang kinabahan dahil baka plano ni Samson na nagbabait-baitan sa kanya kagabi para magtiwala siya na wala itong gagawing masama. Malakas nang umawa si Debra. May pudayday, wala na ang puri ko, wala nang lahat-lahat sa akin, wala na akong dangal na maihaharap sa magulang ko. Tinakpan ni Samson ang bibig niya. Daig mo pa ang alarm clock ko. Epektibo ka palang pampagising. Good morning. Matulog ka lang. Ako nang bahala sa breakfast. Lumabas na ito sa kwarto. Ngunit hindi siya kontento dahil baka sinapian lang si Samson. Bumaba siya para kumuha ng asin. Demonyo! Lubayan mo ang amo ko. Labas na! Ngunit nagsabog lang ng asin at ang ekspresyon ni Samson walang emosyong nakatitig sa kanya. Ginawa ba naman siyang sinapian ng demonyo? Natatawa si Samson habang pinapagpag ang asin na isinaboy ni Debra sa mukha niya. Napakapasaway talaga ng babaeng to. Nilapitan niya ito matapos maayos ang sarili. I'm dead serious. Pakiusap huwag kang magpaligaw sa iba at lalong-lalo wag na kay Lloyd. May papangako mo ba sa akin na hindi mo siya? Bakit ko naman yun gagawin, sir? Bakit kita susundin pagdating sa personal life ko? Love life ko naman huwang pinag-uusapan natin dito. Oo, wala akong gusto kay Lloyd at magkaibigan lang kami pero sir, bakit parang dinidiktahan mo ko? Napapakamot pa ito sa batok. Ayos ka lang ba, sir? Yeah, I'm totally fine. Sinisigurado ko lang na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Nanlaki ang mata ni Debra sa kanyang sinabi. Nilalagnat ka yata, sir? Dapat na kitang dalhin sa hospital. No, ayos lang talaga ako. Hindi mo lang talaga maipasok sa utak mong nangyayari. But I understand that you need time. Debra, you really made my day better every day. How can I not love you? Natulala lang si Debra at hindi alam ang sasabihin. Ginulo niya ang buhok nito bago nagpaalam. I need to go. Baka maliit na ako. Hindi pa siya nakontento dahil kinindatan pa niya ito bago lumabas. Wala namang nangyari sa kanila kagabi. Hindi nga niya ginalaw kahit isang hibla ng buhok ni Debra. Gusto lang niyang makatabi ang dalaga dahil kapag katabi niya ito, komportable ang kanyang tulog. Masayang pumasok si Samson sa opisina habang ang tumatakbo sa isipan niya ay ang pilyang dalaga. Samantalang si Debra naman napahawak sa puday niya. Parang malalaglag kasi ang panty niya sa kilig. Seryoso, kinikilig na agad siya sa amo niya. Sinampal ni Debra ang kanyang sarili. Debra, umayos ka. Hindi ka gunting na pag ibinu ka, bubuka ka na agad. Pinagagalitan niya ang kanyang sarili na para na siyang isang hibang. Napayakap siya sa sarili. Si Sir Samson, inlababo sa akin. Bakit paano? Bakit ako pa? Muling tanong niya habang nakasabunot sa sarili. Pogi naman boss niya at talaga namang makalaglag panty. Pero hello, namatayan to ng nobya.
Mamaya masaktan lang siya, 'di ba? At saka hindi sila bagay dahil katulong siya nito at ito'y bilyonaryo. Wala na Cinderella sa panahon ngayon. Bihira na mangyari na mahulog ang mayaman sa isang mahirap. Ngunit hindi maiwasan ni Debra na talaga namang mapangiti. Ang titig kasi ni Samson sa kanya talaga namang nakakatunaw sa sobrang init. Iwinaksi niya na ito sa isipan bago nagsimula na magtrabaho. Walang baon sa lunch si Samson. Balak niyang dalhan ngayon dahil pinakilig siya nito. Debra, you made his day better daw. Napatili pa siya. Ngunit natigilan ang pagtili niya nang may tumawag sa kanya. Si Lloyd, tila may sasabihing importante kaya sinagot niya. Magandang umaga. Bati agad niya pagsagot pa lang niya ng tawag. Lloyd, napatawag ka? Tanong pa ni Debra habang pinupunas-punasan ng mga kasangkapan. Yeah, cause I remember na may nabili akong 2 tickets and naisip kong ikaw na lang ang isama kong manood. Since sayang naman tong isang ticket, don't worry. Gabi naman so hindi ako makakaabala sa trabaho mo. Naalala niya ang pakiusap ni Samson. Lloyd, pasensya ka na pero hindi na muna ako makakasama. Busy kasi ako. Tsaka ayaw kong isipin ni Claire o ni Samson na may namamagitan sa atin. Hanggang kaibigan lang kasi talaga kaya ko eh. Nakakahiya na palagi akong sumasama sa'yo. Lalo't katulong lang ako tapos ikaw ang big time mo. Nakakahiya yun. Ayokong ma-issue ka na kasama mo ay katulong. Who said that? Bakit mo iniisip ang ganyan? Debra, hindi mo dapat isipin yan. Masaya kang kasama. And you're a good person. Don't look down on yourself. Dahil sa katulong ka. Isa yung marangal na trabaho. And there's nothing wrong with that. Don't worry. I won't pressure you. Gusto lang kita. And I'm willing to wait if you're ready. Seryoso ba to pati si Lloyd? Napakahaba naman ng buhok niya sa puday niya. Lloyd, pasensya na talaga. Manatili na lang tayong magkaibigan. Sa ngayon, hindi na muna ako makakasama. Kailangan kong mag-focus sa trabaho. I understand. Maybe next time pwede ka na. Binabanan niya ang tawag. Wala siyang nararamdamang guilt. Pure naman kasi ang intensyon niya kay Lloyd. Wala siyang nararamdaman na kakaibang feelings. Kasi kay Samson niya nararamdaman yun. Sumakay ng bus si Debra patungo sa kumpanya. Ipinagluto niya ng adobo si Samson. Sinabi lang niya na katulong siya nito at maghahatid ng lunch kaya pinapasok na siya ng guard. Sir, si Ma'am Claire po nasa labas. Wika ng sekretarya ni Samson na pumasok sa kanyang opisina. Sige, hayaan mong pumasok. Ang hirap namang pumasok sa office mo. Napakahigpit. Hulas ng make-up ko, Samson. I didn't told you na puntahan mo ko at istorbohin. Miss na kita eh. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Ni sumagot sa tawag ko. Inalis ni Samson ang kamay ni Claire sa kanyang braso. Leave and don't bother me again. Claire, malinaw na sa'yo na hindi ko kayang ibigay o suklian ang pag-ibig mo. Please, stop insisting yourself. Bakit? May iba ka na bang gusto? May nobya ka na ba? Wala pa naman, di ba? Matitigil lang ako kung pinutol niya ito at tinapat. Si Debra, siya ang gusto ko't magiging nobya ko na siya kapag tinanggap niya na ako. What? Sir, may bisita ka po. Debra daw po ang pangalan. Maghahatid ng pagkain ninyo. Binigyan ko na po siya ng access. Wika ng sekretary niyang nasa labas. Ngunit magsasalita na sana siya nang halikan siya ni Claire at talagang nanlaban ito, mapanindigan lang ang halik. Nakatitig lang sa kanila si Debra. Nawala ng sigla ang mukha nito. Itinulak niya si Claire pero kumapit pa rin ito. Kaya gumamit na siya ng puwersa kahit ito'y masaktan. Bakit sinabi mong wag akong magpaligo kay Lloyd? Tapos ikaw, makita kong nakikipaghalikan kay Claire. Sir, hindi ho ako laruan. Lalong hindi ako utu-uto. Debra, let me explain. Ngunit pinutol siya ni Claire at mas pinalala lang ang sitwasyon. Patunay lang to na lumugar ka. Lubayan mo din ang kuya ko dahil hindi bagay sa pamilya namin ng hampas lupa. Pagak na natawa si Debra. Iniingatan ko ang sarili ko. Lumulugar ako, pero siya itong lumalapit sa akin. Sila itong nagpapahayag ng pag-ibig nila sa akin. Oo, katulong ako at hampas lupa sa paningin ninyong mayayaman. Pero may dignidad din naman ako. Sir, masaya ba akong paglaruan? Hindi mo na dapat tinatanong yan dahil nakuha mo na ang sagot, Debra. Enough! Dinuro ni Samson si Claire. Hinabol niya si Debra na umalis na. Debra, wait. Bitiwan mo ko, sir. Manatili ka na lang na amo ko.
At mananatili akong katulong mo. Yun lang naman talaga dapat eh. Bakit ba kasi ako nagpauto sa'yo? I don't like her. Iba na lang dapat mong inuuto. Si Claire na lang, sir. Mas bagay ka sa kanya kasi utu-uto naman ang babaeng yun. Mahinang napamura si Samson. Is not what you think, Debra. Hayaan mo naman ako magpaliwanag, please. Sir, hindi naman kita gusto eh. Gusto ko lang magtrabaho. At dahil tapos na ang duty ko sa'yo bilang tagabantay mo, focus na ho ako sa gawaing bahay. Wala na ho akong obligasyon na ibibi ka. Tapos na ako sa parting yon. Hindi ka naniniwala na gusto kita, di ba? Mas naniniwala ka pa kay Lloyd. Bumitaw ang kamay ni Samson na nakahawak sa braso ni Debra. Mahirap na akong paniwalaan. Hindi ka naniniwala na open na ulit ang puso ko. Debra, sinabi ko naman sa'yo na ikaw ang nagbukas nito, di ba? Sir, may trabaho pa ako. Inabot nito ang lunch sa kanya. Adobo ho yan. Naisip ko kasi na wala kang almusal. Kaya dinalhan na kita pati lunch. Huwag ka namang maging ganito, please. Tumalikod si Debra at hindi niya pinapakinggan ang sinasabi ni Samson. Mahal kita. Mahal na kita. Mariin siyang napapikit. Sir, mauna na ho ako. Niyakap siya nito mula sa likod. Nagawa ko makasurvive nung nawala si Christine. Pero kapag ikaw ang nawala sa akin, sinisigurado ko sa iyo na mamamatay ako nang hindi nagdadalawang isip, Debra. Natigilan siya. Ikaw ang gusto ko't hindi si Claire. Sinisira lang niyang nabubuo nating relasyon. Sir, wala naman tayong relasyon. Tanggapin mo ko bilang nobyo mo para may karapatan na ako sa iyo, Debra. Pag-usapan na lang natin to, sir, pag nakauwi ka na't nakapagpahinga. Sa ngayon, pag-iisipan ko munang mabuti ang desisyong gagawin ko. Pakiusap ni Debra bago kumala sa yakap ni Samson at dire-diretso nang lumakad palayo. Napabuntong hininga siya pagsakay niya sa bus. Sumeryoso na ang mga tagpo. Hindi siya handa sa ganito. Ano bang dapat niyang gawin? Wala naman sa trabaho niya na mahalin si Samson. Binabayaran siya ng magulang nito hindi para makipaglandian kay Samson. Nakakita siya ng mag-asawang matanda na at akay ng lalaki ang asawa nitong babae. Pag ba tinanggap niya si Samson, magiging ganito din sila? Magagawa ba nilang lagpasan ng lahat at ipaglaban ng isa't isa? Natigilan siya sa pag-iisip nang may tumawag sa kanya. Unknown number pero sinagot niya. Siguro naman natauhan ka na, no? Umalis ka na't wag na wag ka nang babalik. Para naman sa ikatatahimik mo, bibigyan kita ng panimula mo. Si Claire lang pala. Napangisi si Debra bago sumagot. Bakit naman ako susunod sa'yo? Hindi ako aalis para lang sa kaalaman mo. Gusto mong baliin ko yung ilong mong retokada? Wala ka talagang dala no? Pwes, hindi ako aalis dahil napakadesperada mo. Hindi ko ibibigay si Samson. Sa akin lang siya. Pati talong niya at matipuno niyang katawan. Mainggit ka kasi sa akin lahat yun. Pangasar niya bago binaba ang tawag. Napakapit sa couch si Debra. Para siyang nangihina dahil sa sinabi ni Samson. Mahal siya nito. Mahal na mahal daw siya nito. Sa dinami-dami ng babae, siya pa ang napili nito. Bakit hindi si Claire na patay para kay Samson at sobrang desperada? Bakit isang katulong pa, diba? Hindi lang kasi niya makuha agad ang punto. Ngunit kahit ganoon, parehas lang naman sila ng nararamdaman. Gusto din niya si Samson at nakapagdesisyon na siya na bigyan nito ng pagkakataon. Nakangiti si Debra sa cellphone niya dahil kahit matagal pa ang oras na hihintayin niya, alam naman niyang sa kanya pa rin uuwi si Samson. Hindi na siya makapaghintay na ito'y makausap. Sana lang talaga hindi masayang ang pagkakataon na ibibigay niya para kay Samson. Dumiretso siya sa silid niya upang magpalit dahil nakapanglakad pa siya. Habang nagpapalit, tumawag ang kapatid niya na agad naman niyang sinagot. Ate, kamusta ka na? Pasensya na, ngayon lang kami nagka-load nila mama. Ayos naman ako. Ikaw ba, nag-aaral ka bang mabuti? Sila mama ba, kamusta na? Ate, goods na goods ako. Sila mama at papa, maayos rin. At ate, miss ka na nga namin Hindi ka man lang ba makakauwi dito sa Pasko? Hindi ko pa alam pero magpapaalam ako. Sisikapin kong makauwi kahit na magdalawang araw lang ako dyan. Nak, may nobyo ka na daw. Pinapatanong ni papa mo. Huwag ka daw mahiya magsabi sa amin. Panunokso ng kanyang ina na ikinatawa naman niya. Ngunit ayaw naman niyang magsinungaling kaya sumagot agad siya. Ma, hindi ba kayo magagalit kung sakaling may nobyo na nga ako?
Bakit naman kami magagalit? Magbubunyi pa nga ako dahil may nobyo ka na. Simula nang umalis ka dito, lumakas na naman loob ng mga siga dito sa atin. Sa tapang at lakas mo, bihira ang lalaki na makakapagpaamo sa'yo. Ibabalita ko agad sa mga dito na may nobyo ka na. Malakas na tawa ng ama niya habang nagpapaliwanag. Sige ho, ibalita na ninyo pa. May nobyo na nga ho ako. Ipapakilala ko siya kapag maayos na ho ang relasyon namin. Gusto pa sanang tsumika ng mga ito pero pinutol na muna niya dahil magiging makulit lamang sila. Ipapaliwanag na lamang niya kapag nadala niya na doon si Samson. Sa ngayon kasi kailangan pa nilang mapag-usapan ulit dahil kung makikipagrelasyon siya, nais niya'y seryoso. Nais din niyang malaman ng magulang ni Samson para kung ano man ang maging komento nila, maluwag niyang tatanggapin. Bandang 7:00, wala pa rin si Samson. Inaabangan naman niyang tawag o text nito pero wala din. Abala pa ba ito? Ayaw naman niya itong istorbohin. Dumiretso na muna siya sa silid niya dahil baka mamaya pa si Samson. Nakatanggap siya ng tawag sa ina ni Samson. Hindi muna ito sinagot ni Debra dahil baka alam na nito ang nabubuo nilang relasyon ni Samson. Baka tutol ito. Ngunit sa huli, sinagot pa rin niya. Ma'am, napatawag ka po. Bungad niya mula sa mahinahong tono. Debra, may sinabi si Claire sa akin. Sabi na nga ba't alam na nito? Napabuntong hininga si Debra. Ma'am, pasensya na po kung minahal ko na rin po si Sir Samson. Hindi ho ako magagalit o magtatampo. Wala ho akong tutol sa anumang sasabihin ninyo. Paliwanag niya habang bagsak ang balikat dahil sa lungkot. Pinangunahan na kasi agad niya dahil naniniwala siya na doon na rin naman ang bagsak. Debra, naniniwala ako na maayos kang babae. Hindi ako naniniwala kay Claire na inakit mo ang anak ko. Nasisiguro ko na minahal ka talaga niya. Ikaw ang nagpabago sa buhay ng anak ko. Naibalik mo ang sigla niya. And he's doing great now. Sobrang nagpapasalamat ako talaga sa iyo na dumating ka sa buhay ni Samson. Iha, walang problema. At mas lalong wala akong tutol kung ano man ang relasyon mo sa anak ko. Gusto kita. At mahal ni Samson ay mahal ko na din. So ipangako mo sa akin na mananatili ka sa tabi niya. Suportado namin ang pagmamahalan ninyo, Debra. Nagulat talaga si Debra. Hindi ho kayo galit sa akin? Ma'am, akala ko po. Bakit naman kami magagalit? Si Samson ang pumili sa'yo at siyang makakasama mo. Malaya ang anak namin na pumili ng babaeng nais niyang makasama. Umagos ang luha ni Debra. Hindi ko po inakala na may mga gaya pa po ninyo na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Isang oras din ang tinagal ng pag-uusap nila bago siya nagpaalam na tatawagan muna si Samson dahil hanggang ngayon wala pa din ito. Ngunit bago pa niya ito matawagan, narinig niya ang kotse nito. Sumalubong agad siya ng may ngiti sa labi pero naamoy niya ito na amoy alak. Gabi na, ba't gising ka pa? Tanong nito nang siya'y makita. Bakit natagalan ka? Busy ba sa trabaho? Maang-maangan niya kahit naamoy niya ito. Napainom lang. Nakausap ko si Lloyd at nakapagkwentuhan lang kami tapos napainom na rin. Napatango na lang siya at ito'y inalalayan. Halika na, magpahinga ka na. Sir, kung nagugutom ka, sabihin mo. Samson lang. Walang kasamang sir. Ayokong tatawagin mo pa akong sir. Masuyo siya nitong niyakap. Ibinaon ni Samson ang mukha nito sa leeg niya. I'm sorry kung umasta akong ganoon sa'yo kanina. Dapat hindi kita binigla. Natakot ako na baka pag uwi ko wala ka na. Hinaplos ni Debra ang buhok nito. Bakit naman ako aalis? Sabi ko naman sa'yo pag uwi mo na lang, diba? Samson, ayoko din naman na iwanan ka. Hindi ka dapat nag-inom ng sobra. Inalalayan niya ito paupo sa kama. Pahinga ka na. Ngunit hinila siya nito pahiga. Mas komportable ako kapag katabi ka. Niyakap siya nito at ikinandado sa yakap para hindi na makawala pa. Yakap lang to, diba? May kaba niyang tanong. Depende sa'yo. Mahinang bulong ni Samson bago gumapang ang kamay nito. Samson, pag dumapo yan sa puday ko, break na tayo. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Bulong nito bago pumikit na. Siya naman ay biglang nang hinayang. Hindi mapakali si Debra. Hindi siya dinadalaw ng antok kaya naman napakalikot niya. At mukhang pati si Samson hindi makatulog sa kanya. Pasensya na, hindi ako dinadalaw ng antok ngayon.
Hingi niya ng paumanhin bago na pabuntong hininga. Tipsy lang naman si Samson, kaya nahimasmasan na rin kahit paano. Gusto mo bang ikuha kita ng makakain? Tanong nito nang maupo sa kama. Napaupo na lang din siya. Gabi na at ayaw kong mabusog paggabi kasi hindi naman ako kumikilos sa gabi. Mahirap mabusog. Paliwanag niya habang nakatitig sa TV na nasa harapan nila. Gusto mong manood para antukin ka agad? Sumang-ayon siya sa suggestion nito. Nanood sila pero ang bumungad naman sa kanila ay naghahalikang magjowa. Hanep talaga ang palabas ngayon, mas madami pang kissing scene. Wika ni Debra sa kanyang isipan. Nasulyapan niya na natatawa si Samson kaya tinaasan niya ito ng kilay. Problema mo, wala namang nakakatawa eh. Wala naman, para kasing natatakot ka eh. Naghahalikan lang naman sila. Sa bagay, hindi pa naman kita nahahalikan, di ba? Sunod-sunod na napalunok si Debra. Ha? Bago pa lang naman tong relasyon natin. Tsaka ano ba to? Ikaw at ako ba magkasintahan niya? Imbis na sumagot, halik ang naging tugon ni Samson sa kanya. Mapusok siya nitong hinagkan pero ang kamay ni Samson nanatili lang at hindi kung saan-saan nakarating. Sinabayan ni Debra ang nobyo niya ng si Samson dahil may kung ano siyang naramdaman na talaga namang nakakapanabik at bago lamang sa kanyang pakiramdam. Binigyan niya ng access si Samson sa kanya. Siya mismong naglagay ng kamay nito sa bagay na iyon sa kanya. Handa na kasi siyang magtiwala kay Samson. Wala na siyang pagsisisihan kung ano man ang naging desisyon niya ngayon. Debra, are you sure? Hindi naman ako nagmamadali. I'm willing to wait at kahit kasal muna bago. Pinutol ito ni Debra. Reward mo na to, ayaw mo pa? Ibig sabihin lang nito, tiwala na talaga ako sa'yo. Alam ko na hindi mo ko lolokohin o ginagamit lang. Ikaw na ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Kaya handa akong ibigay ang lahat sa'yo. Nakangiting paliwanag ni Debra. Huwag ka nang matakot. Hindi ko na kukuryentehin ang talong mo. Wala na akong taser, itinapon ko na. Malandi na ba ako sa paningin mo ngayon, Samson? No. Matagal kong pinigilan ang sarili ko. Siguro naman ngayon pwede ko nang maranasan, di ba? Walang sabing umalis sa kama si Samson at agad siyang kinarga paharap. Mapusok ang naging halikan nila na tila walang bukas. Debra, kumapit ka. Baka hindi mo kayanin. Napakapit siya ng matindi sa kama. Bakit nga pala ako kakapit? Lilipad ba ako? Curious na tanong ni Debra. Napangisi si Samson. Para mabuntis ka na agad. Talaga namang uubusin ko ang lakas ko, Debra. Ibinigay ko ang pinaka-the best na una mong nakaranasan. Ako lang, sa akin ka lang, Debra. Napasinghap si Debra nang tumambad sa kanya ang talaga namang pinagmamalaki ni Samson. Halos malagot ang hininga ni Debra. Hindi pa man nagaganap ang bagay na iyon. Samson, baka naman mawasak ng matindi ang puday ko. Nauutal pa si Debra. Huwag kang mag-alala, Debra. Akong bahala. Hinagkan pa siya nito sa noo bago sinimulan ng gawin ang bagay na iyon. Nang matapos, pareha silang bumagsak sa kama dahil sa sobrang pagod. Mariing napapikit si Debra hanggang sa hindi niya na nagawang imulat ang mata dahil inaantok na siya. Napangiti si Samson nang mapagmasdan ng nobya. Nilagyan niya ito ng kumot at muling hinagkan sa noo. I love you, bulong niya habang ang puso niya nag-uumapaw ang kaligayahan. Maaga siyang gumising upang ipaghanda ng almusal ang nobya. Dahil may iindahin si Debra, nagdesisyon si Samson na lumiban na muna ngayong araw. Gusto niyang bantayan at pagsilbihan ng nobya. Bandang 8:00, ginising niya na ito, dala ang nilutong almusal. Gising na. Mahinahon lamang ang kanyang boses. Ang bango naman yan. Bakit nagluto ka pa? Dapat ako ang... Pagod ka at may iniindang masakit. Kaya pabayaan mo na akong pagsilbihan ka. Hinaplos niya ang buhok nito. Debra, pwede mo ba akong ipakilala sa pamilya mo? Sobrang aga para sa mga ganitong tanong, pero kasi ayaw niyang maging mabagal eh. Hindi siya makakapayag na maunahan ng kung sino. Hinayaan niya na nga noon si Lloyd nung una na pumorma kay Debra. Ngayon ay hindi na. Naging malinaw na kay Lloyd na gusto rin niya si Debra at ipaglalaban niya ito. Hindi naman nasira ang pagiging magkaibigan nila at masaya ito para sa kanya. Ngunit hinahangaan pa rin daw nito si Debra. Kaya upang makampante na siya, ay nais niyang makilala siya ng pamilya ni Debra. Oo naman, ipapakilala kita.
Pero hindi pa sa ngayon, may trabaho pa ako eh. Sabi ko naman, sa Pasko'y uuwi ako doon kahit ilang araw lang. Hindi ba pwedeng bumiyahe tayo this weekend pa uwi sa inyo? Let me meet them. Cause, gusto ko na kasi silang makilala dahil nahihiya ko na nauna ang bembangan natin imbis na makilala nila ako. Malakas na natawa si Debra. Naiisip mo pa pala yan? Nahiya ka pa tapos na nating magawa? Sumimangot na napairap si Samson. Sino ba tong hindi makatulog? Hindi mangyayari yun kung natulog ka ng maaga. Pero aminin mo, parehas lang ang iniisip natin. Lagi talagang may panlaban si Debra sa kanya. Natawa na lang siya bago hinawakan ito sa kamay. Bayahe tayo this weekend. Muling tanong niya na ikinatango naman ni Debra. Ilang days lang kasi, may trabaho pa ako eh. Ngunit iba ang plano ni Samson. Sa pagpapakilala niya sa magulang nito, ay nais niya nang makipag-usap sa pamamanhikan. Samson, subuan mo naman ako. Lambing ni Debra at dahil pilyo siya, nilapag niyang pagkain bago tumayo at ilalabas na sana ang pipino niya. Ang aga mo, hindi naman yan eh. Inambahan siya ni Debra na para bang may trauma pa sa kanyang pipino. Araw ng Sabado, tinaon nila ang araw na to para bumiyahe pa uwi sa probinsya ni Debra. Nakapag-leave na siya sa kumpanya at alam din naman ng kanyang magulang. Nasabi na rin ng mga ito na nakapag-usap na pala ang ina niya at si Debra. Wala man lang nabanggit ang kanyang nobya. Ngunit nang maipaliwanag ng ina niya na naging maayos ang pag-uusap at walang naging problema, nakahinga siya ng maluwag. Si Claire pala mismong nagparating at kahit anong paninira ni Claire, walang paniniwalaan ng kanyang magulang dahil para daw sa mga ito, mabait at matinong babae si Debra. Si Debra ang dahilan ng kasiyahan at ngiti niya ngayon. Napakalayo na raw niya sa dating Samson na walang pag-asa at wala nang balak mabuhay. Oo nga, ang layo niya na sa dati. Masaya siya na nalagpasan niya iyon. And for sure, masaya din para sa kanya si Christine kung nakikita man sila nito ngayon. Minahal niya si Christine. Naging parte ito ng kanyang buhay. Ngunit iba si Debra at mahal na mahal niya ito. Oras na mawala si Debra, hindi na siya magdadalawang isip na sumunod agad. Ready ka na? Tanong niya nang bumalik ang kanyang diwa dahil nasilayan niya ang nobya. Simple lang ang suot nito. Sa biyahe ka na magpahinga dahil mahaba-haba ang lalakbay natin. Nakatulog naman ako ng maayos. Tugon nito bago isinakay ang kanilang bagahe. Pang ilang araw lang na damit to, hindi naman kasi tayo magtatagal doon. Wika pa ni Debra sa kanya bago pumasok na sa kotse. Napangiti na lamang siya bago kinapa ang singsing na nasa bulsa niya. Pauwi ang magulang niya at walang ideya si Debra. Pag nakilala na siya ng magulang ni Debra, aalukin niya ng kasalang dalaga. Papa! Mama! Naluluhang niyakap ni Debra ang magulang. Ate ko! Ate, pasalubong ko po. Bigla nitong banat kaya umurong ang kanyang luha. Pasalubong agad? Wala pa namang birthday mo eh. Wala pa akong nabili kasi biglaan lang to. Bumaling siya sa kanyang ina. Ma, may kasama nga po pala ako. Itong ama mo, masayang masaya pag sabi mo palang na may nobyo ka na. Nasa na ba siya? Tanong ng ina niya kaya tinawag na muna niya si Samson na inilalabas ang kanilang bagahe. Mapa, si Samson ho, nobyo ko. Ngayon lang siya may pinakilalang lalaki sa magulang niya sa edad niyang ito. Sobrang kabado talaga si Debra. Pero alam niya naman na maluwag at mainit ang pagtanggap ng mga ito kay Samson. Mano ho, ngunit niyakap ng ama niya si Samson. Bilib ako sa'yo, napalambot mo ang anak kong tigasin. Iho, malakas ang loob mo. Yan ang gusto ko, matapang. Bakit ho? Barumbado ho ba si Debra? Takang tanong ni Samson. Takot ang mga siga dyan kay Debra. Naubos ang siga dito sa amin dahil sa anak kong yan. Alam mo kasi, pinalaki kong matapang ang anak ko para walang umaapi sa kanya. Hindi ko lang naisip na sa ginawa ko, mahihirapan din kami kasi akala namin ay ayaw niya ng mag-asawa. Ngayong nandiyan ka na talaga'y masaya kami. Si Papa talaga napaka-OA magpaliwanag. Huwag mo siyang paniwalaan. Bulong ni Debra kay Samson. Napangisi siya bago pa simpleng bumulong. Tigasin ka pala. Ba't sa akin ka lumambot? Tinapakan ni Debra ang paa nito. Napadaing siya ng mahina bago patuloy na binigyan ng pilyong tingin si Debra.
Inirapan lamang siya nito at dumiretso na sa silid upang ayusin ang kanilang gamit. Siya naman ay naiwan sa sala kasama ng pamilya nito. Ikaw ba, handa mong labanan ng ate ko? Napakunot ang noo niya sa tanong ng kapatid ni Debra. Labanan? Hindi Hindi ako manlalaban. Basta susunod lang ako. Paliwanag niya na ikinatawa nito. May sakit ang ate ko. Ayos lang sa'yo. Mayaman ka diba? Bakit ate ko ang napili mo? Binatukan ito ng ina. Pasensya ka na sa bunso namin. Madaldal lang talaga. Sige na, pahinga ka na muna at malayo ang biniyahin ninyo. Oo nga, pag nakapagpahinga ka na lang. Sang-ayon ng ama ni Debra habang may malawak ng ngiti. Tanggap na tanggap siya ng mga ito. Napakasaya sa pakiramdam na walang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa silid, dinatnan niyang inaayos ni Debra ang mga gamit na dala nila. Mula sa likod, niyakap niya ito. Masayahin palang pamilya mo gaya mo. Sambit niya habang nakayakap lamang. Sa kanila ka nagmana. Si Papa, may pagiging OA din kasi kaya mukhang masiyahin. Sana hindi ka na mailang sa kanila. Hindi naman. Masaya nga silang kausap, pati ang kapatid mong madaldal. Hindi ka na malulungkot. Palagi na tayong dadalaw sa kanila. Pero may trabaho ako. Hindi porkit nobya mo na ako, kinalimutan ko na ang trabaho ko. Hindi ka na babalik sa bahay na yun bilang katulong, Debra. Babalik ka doon as my soon-to-be wife. Napaharap si Debra sa kanya. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Ayaw mo kong maging asawa? Mahina siyang natawa. Hindi naman pero ang bilis naman. Bakit? Nakikita mo agad ako bilang magiging asawa mo? Bago pa lang tong relasyon natin. Wala pang isang buwan. Hindi mo dapat ako pakasalan agad. Porkit nauna mo kong galawin. Hindi kita sinabihan na pakasalan agad ako ha. Desisyon kong ibigay ang sarili ko. Hindi mo kailangang mag-guilty. Debra, ba't naman ako magigilty? Hindi yun dahil sa nangyari sa atin. Gusto ko na bumuo ng pamilya kasama ka. Pwede ba yun? Ang tanging nagmamatter lang sa akin ngayon ay mahal na mahal kita. At nais ko na bumuo ng pamilya kasama ka. Inihiga niya ito sa kama. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? I don't care kung mabilis. Pero paulit-ulit ko lang sasabihin sa'yo na mahal kita, Debra. Mahal din kita, Samson. Nauwi sa malalim na tagpo ang kanilang pag-uusap. Sumisid si Samson at talaga namang warak ang panloob ni Debra. Bakit naman sinira mo? Bumili ka kahit isang truck pa. Pilyong tugon nito bago muling ginawa ang bagay na iyon. Isa na lang ang hinihintay ni Samson at Debra. Ito ay ang kanilang kasal. Ito na lang naman ang kulang para makabukod na talaga sila at maging legal na ang pagsasama nila. Gayong may nangyayari na nga. Pauwi na ang magulang ni Samson. Naiplano na nitong nakaraang araw at ngayon nga ang inaasahan niyang dating ng kanyang magulang. 2 araw na sila dito sa probinsya. Akala lang ni Debra mag-e-extend lang sila kasi gusto pa niyang manatili. Pero lingid sa kaalaman nito, pinauwi niya ang magulang niya para sa pamamanhikan. Ikaw ba talaga'y seryoso ka na sa anak ko? Hindi na ba magbabago ang mga isip ninyo? Baka naman kayo nabibigla lang. Mahirap ang naisip ninyong pasukin. Hindi biro ang pagpapakasal. Hindi yan basta pinagsasawaan kung sakaling hindi na kayo magkasundo. Sagrado ang kasal. Kaya sana ang inyong isipin ay talagang kontento na. Gusto ko lang na magpaalala sa inyo. Ito ang paliwanag ng ama ni Debra habang kaharap sila. Pa, desidido na rin naman ho ako. Hindi na po ako magsisinungaling pa. Binabalak na ho namin na mabigyan agad kayo ng apo. Hindi na rin naman ho kami bumabata. At sana nga ho, malakas pa kayo at umabot kayo na lumaki ang inyong magiging mga apo. Hindi ho ninyo kailangan mag-alala dahil hindi po kami bibitaw ni Samson, di ba? Baling pa ni Debra sa kanya. Hindi mo naman ako pagsasawaan, di ba? Muling tanong nito na ikinangiti niya bago tugunan. Hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal na mahal kita, Debra. Hindi ako papayag na mawalay ka sa akin. Pangako, magiging best husband ako sa'yo. Lahat gagawin ko kahit pa alilain mo ko. Nakita mo na, napaka-sweet nila sa isa't isa. Hindi mapigil ang kilig ng ina ni Debra at maging ang kapatid nito. Para sa akin, aprobado ang pagsasama ninyo. Pa, pag niloko ko nitong si Samson, putulang talong nito talaga sa akin. Hindi ho ako gaya ng ibang babae na iiyak na lang. Oo, iiyakan ko siya pero gaganti ako sa kanya. Banta ni Debra habang nakatitig sa kanya.
Kaya naman, sunod-sunod siyang napalunok. Tinatakot mo naman ako. Hindi naman kita lulukuhin. Mahal na mahal nga kita at tiklop nga ako sa iyo eh. Tinaas pa nito ang dalawang kamay bilang pagsuko kay Debra. Dumating ang magulang ni Samson. Nagulat lang si Debra kasi walang nabanggit si Samson na pauwi pa lang magulang nito at dito dumiretso sa kanilang probinsya. Nice to see you again, but this time bilang magiging manugang na kita. Natutuwang wika ng ina ni Samson bago siya niyakap. Napakagaan ng pagtanggap nila sa kanya, maging sa pamilya niya. Hindi mo man lang sinabi na plano mo na pala ito? Bulong niya sa nobyo na nakangiti lang habang pinagmamasdan sila. Para hindi ka kabahan o ma-pressure. Tugon nito bago siya hinawakan sa kamay. I love you. Paglalambing pa nito, kaya naman halik ang kanyang itinugon na hindi naman napansin na magulang nila dahil abala sa pagkakamustahan at tanging nakakita sa kanila ay ang kapatid niya. Yak! Dito pa talaga sa harapan ko. Grabe na talaga ang mga tao ngayon. Naiiling na sabi pa nito bago sila inirapan at iniwan sa moment nila. Inambahan niya ang kapatid pero sinaway siya ni Samson. Dahil wala naman ng problema at nagkaunawaan ng mga magulang nila, maayos na napag-usapan ng kasal. Sa Manila sila ikakasal at ang pamilya ni Debra napakiusapan naman niya na sumama na sa kanila upang makapagbakasyon. Gusto niya rin naman na kung anong tinatamasa niya ay ganoon rin ng kanyang pamilya. Si Samson pa ngang nakiusap na pagbigyan na sila para hindi naman siya mag-alala. Ipinakiusap na lamang nila sa kanyang mga pinsan ang pangangalaga muna sa bahay nila dito sa probinsya at sa dalawa nilang kalabaw sa paghahanda ng kasal kasama niya at sumusuporta sa kanyang pamilya. Naninibago ang mga ito sa lugar pero ginagawa naman nila ni Samson ang lahat para maging feel at home ang kanyang pamilya. Napakabait rin naman ni Samson para gawin ito sa pamilya niya kahit na siya lang naman talaga ang obligasyon nito. Sa bilis ng araw, hanggang sa naging buwan, halos hindi nila namalayan ang paglipas nito. Naikasal sila ni Samson ng maayos. Tapos ay nalaman nila na nagdadalang tao na pala siya. Napakabilis talaga ni Samson, dinaig pa si The Flash. Sa ngayon dahil sa pakiusap niya, kasama pa rin nila ang kanyang mga magulang. Pauwi-uwi na lang ang mga ito sa probinsya para kamustahin ang naiwang bahay at hayop. Baby, pwedeng wag mong pahirapan si mama. Hinihimas ni Samson ang baby bump niya. 3 buwan na ang tiyan niya. May kalakihan siyang magbuntis, kaya kahit 3 buwan pa lang, may umbok na't halatang halata na. Excited na akong makita ka. Excited na kaming lahat. Wika pa nito bago napayakap sa kanya. I still can't believe na nangyari to sa akin. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang dahilan ng magandang nangyari sa buhay ko. Ilang buwan na tayong kasal pero para ka pa rin nag-i-speech kapag nag-heart to heart tayong nag-uusap. Natawa si Samson. Sobrang swerte ko kasi. Swerte din naman ako kasi ikaw ang binigay sa akin. Minahal mo ko't ang pamilya ko. Binigay mong magandang buhay sa akin, Samson. Alam mo kahit anong estado pa ng buhay ko kung wala ka. Wala ring silbi yun. Binalik mo ang sigla ko. Ikaw ang bumuo sa akin. Mahal na mahal kita, my wife. Wala kang kailangang patunayan o gawin. Diyan ka lang. Mamahalin lang kita at pagsisilbihan sa hirap o ginhawa. Itataya ko ang buhay ko, makapiling ka lang. Hinaplos niya ang mukha ni Samson. Sa'yo lang ako may husband. Ikaw lang ang mamahalin ko at pipiliin ko. Sa tagal ng paghihintay ko, kahit na nilumot ang perlas ko, naging worth it naman. Ngayon, araw-araw na akong may dilig at araw-araw pa akong minamahal. Malakas na natawa si Samson sa sinabi niya bago siya hinagkan sa noo.